Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pag-aaruga? May mga pagkakataong ang pinakamalaking kasinungalingan ay nababalot sa pinakamagandang anyo at ang pinakamatinding kalupitan ay nagaganap sa likod ng mga nakasarang pinto. Sabi nila, ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Pero paano kung ang taong dapat sanay kanilang tagapagtanggol ay siya palang dahilan ng kanilang mga luha? Samahan ninyo kaming buksan ang unang kabanata sa buhay ni Luningning at ang lihim ng isang ginintuang hawla. Malawak ang nangiti ng bakal na tarangkahan ng Hacienda Silangan. Bumubukas na para bang malugod siyang tinatanggap sa paraisong nakakubli sa likod nito. Ngunit para kay Luningning Lazaro, habang dahan-dahang gumagapang papasok ang sinasakyan niyang tricycle, isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Ang mga bulaklak sa hardin ay perpekto ang pagkakaayos. Ang damo ay animoy karpet sa pagkaluntian. At ang mansyon sa dulo ng daan ay puting-puti sa ilalim ng sikat ng araw. Lahat ay perpekto. Sobrang perpekto na tila ba may itinatagong dumi sa ilalim ng karangyaan. Hanggang dito na lang po, ma'am, sabi ng driver. Itinigil ang tricycle sa paanan ng malawak na hagdanan ng mansyon. Bumaba si Ning, bitbit ang kanyang luma at tila pagod ng bag. Ang suot niyang bestida ay simple at malinis. Ngunit halatang ilang beses nang tinahi at pinaglumaan na ng panahon. Napatingala siya sa dambuhalang pinto na gawa sa kahoy na nara. Huminga siya ng malalim. Pinipilit pakalmahin ang kumakabang dibdib. Kailangan niya ang trabahong ito. Para sa natitira niyang pamilya, para sa kanyang sarili. Gagawin niya ang lahat para manatili rito. Bago pa man niya maiangat ang kamay para kumatok, bumukas ang pinto. Isang babaeng nakangiti ang sumalubong sa kanya. Kung mayroong anghel na bumaba sa lupa, marahil ay ito na, si Amihan Montenegro. Ang kanyang balat ay makinis at maputi. Ang buhok ay itim na itim at alon-alon hanggang baywang. At ang kanyang mga mata ay nangungusap ng kabaitan. "You must be Luningning," sabi nito. Ang boses ay kasing lambing ng musika. "Ako si Amihan. Welcome to Hacienda Silangan." "Mama Mihan, magandang araw po." Magalang na sagot ni Ning, bahagyang yumuko. "Huwag mo na akong tawaging ma'am. Tita Amihan will do." Nakangiting sabi nito, ngunit may kakaiba sa paraan ng paghawak nito sa kanyang braso. Bahagyang mahigpit, bahagyang malamig. "Halika, pumasok ka. Ipakikilala kita sa mga alaga mo." Ang loob ng mansyon ay mas nakakamangha kaysa sa labas. Malalamig ang marmol na sahig, matataas ang kisame na may nakasabit na chandelier na kumikinang na parang mga bituin. Ngunit sa kabila ng lahat ng liwanag, nanatili ang pakiramdam ng lamig. Isang katahimikan na masakit sa tainga. Sa gitna ng malawak na sala, dalawang batang babae ang tahimik na nakaupo sa isang mamahaling sofa. Magkamukhang magkamuka, parehong may mahabang buhok na nakatali ng lasong rosas at parehong nakayuko na para bang takot tumingin sa paligid. Sila si Tala at Sinag. "Girls, this is your new yayaning," masayang pakilala ni Amihan. "Say hello." Sabay na nag-angat ng tingin ng kambal at sa mga mata nila, nakita ni Ning ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga bata. Isang blangkong takot. Walang kislap, walang buhay. "Hello po," sabay nilang sabi. Ang boses ay halos pabulong. Lumuhod si Ning para maging kapantay nila. Ngumiti siya, ang pinakatotoong ngiti na kaya niyang ibigay. "Ako si Yayaning. Sana maging magkaibigan tayo." Bahagyang nagulat ang kambal sa kanyang alok. Nagkatinginan sila at sa isang saglit, nakita ni Ning ang kislap ng pag-asa sa kanilang mga mata bago ito muling namatay, napalitan ng takot nang maramdaman nila ang presensya ni Amihan sa kanilang likuran. Inilahad ni Ning ang kanyang kamay kay Tala. Pero sa halip na abutin ito, mabilis na itinago ng bata ang kanyang kamay sa likod. Sa mabilis na kilos na yon, nasilayan ni Ning
Ang isang bagay sa manipis na braso ng bata, isang bilog at naninilaw na pasa na pilit tinatakpan ng manggas ng kanyang bestida. Biglang tumayo si amihan at marahang tumawa. Naku, pagpasensyahan mo na sila, Ning. Mahiyain lang talaga. Ang mga batang yan, masyado silang dinamdam ang pagkawala ng kanilang ina. Hinawakan ni amihan ang balikat ng kambal. Girls, mag-goodbye na kay Yaya Ning. Magpahinga muna siya sa kwarto niya. Hatid mo na siya, Lusing. Utos niya sa isang kasambahay na kanina pa tahimik na nagmamasid sa gilid. Walang nagawa si Ning kundi sumunod. Habang paakyat siya sa hagdan, lumingon siya. Nakita niya ang dalawang bata. Nakatayo pa rin sa gitna ng sala, mga maliliit na estatwa sa loob ng isang malawak at malamig na museo. At sa tabi nila, si amihan, nakangiti pa rin. Ngunit ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya. Matalim at nagbabantay. Ang gabing iyon ay dumaan na puno ng katahimikan. Sa hapunan, sila Candevilla, ang ama ng kambal, at ang biyudong milyonaryo ay dumating. Isang lalaking may bakas ng kalungkutan sa mukha, malayo ang tingin at tila pasa ng buong mundo. Halos hindi ito nagsalita. Ang tanging maririnig sa malawak na komedor ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Pagod na pumasok si Ning sa kanyang silid. Malaki ito at komportable, ngunit hindi niya magawang makatulog. Ang imahe ng pasa sa braso ni Tala at ang takot sa mga mata ng kambal ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. May mali. Isang napakalaking kamalian ang nagaganap sa loob ng perpektong bahay na ito. Madaling araw na nang magising siya sa isang tunog, isang mahinang hikbi. Napabangon, sining. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang buong mansyon ay balot sa dilim at katahimikan maliban sa tunog na yon. Isang hikbi na puno ng sakit na parang pilit na pinipigilan. Dahan-dahan siyang bumangon, tinungo ang pinto at maingat itong binuksan. Sinundan niya ang tunog na nagmumula sa ibabang palapag. Bawat hakbang niya sa malawak na hagdanan ay maingat. Bawat anino sa pasilyo ay tila may buhay. Ang hikbi ay nagmumula sa isang silid sa dulo ng pasilyo, isang playroom na bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip si Ning. Ang una niyang nakita ay si amihan. Nakaupo ito sa isang eleganteng silya sa ilalim ng ilaw ng isang lampshade. Kalmadong nagbabasa ng libro. Ang kanyang mukha ay payapa, na para bang siya ang pinakakontentong tao sa mundo. At pagkatapos, ibinaling ni Ning ang kanyang tingin sa pinanggagalingan ng hikbi. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang bagay na kumikinang sa dilim. Isa itong hawla. Ngunit hindi ordinaryong hawla. Ito ay gawa sa kahoy na pininturahan ng ginto. May mga disenyong bulaklak at ibon na inukit ng buong husay. Mukha itong isang mamahaling piyesa ng sining. Ngunit sa loob nito, nakasulot sa isang sulok ay si Sinag. Niyayakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa takot at ginaw. Ang kanyang maliliit na balikat ay umaalog sa bawat pigil na hikbi. Napatakip si Ning sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw ng pagkabigla. Ito pala. Ito ang dahilan ng takot. Ang magandang hawla ay isang bilangguan. Biglang tumayo si amihan. Isinara ang kanyang libro. Mabilis na nagtago si Ning sa likod ng pader. Nanginginig ang buong katawan. Narinig niya ang mga yabag na papalapit sa hawla. Titigil ka na ba sa pag-iyak? Tanong ni amihan. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Hindi sumagot si Sinag. Lalo lamang humigpit ang yakap sa sarili. Narinig ni Ning ang isang matinis na kalansing, isang tunog ng metal. Naglakad si amihan patungo sa pinto ng hawla. Narinig ni Ning ang malinaw na tunog ng pag-ikot ng susi sa seradura. Isang malamig na click. Sumilip siyang muli. Nakita niyang papalayo na si amihan, iiwan ng bata sa loob ng nakakandadong hawla. Bago ito lumabas ng silid,
Lumingon ito sa direksyon ng hawla at bumulong sa hangin. Sapat lang na lakas para marinig ng batang nasa loob. Dito ka lang magdamag hanggang sa matuto kang sumunod. At pagkatapos, isinara ni amihan ang pinto. Iniwan ang silid sa halos ganap na kadiliman, maliban sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang tanging naririnig na lang ay ang pigil na pag-iyak ng isang batang anghel na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Sa likod ng pader, napasandal si Luningning. Nanlalamig ang kanyang buong katawan, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, isang apoy ang biglang nagliyab. Hindi na ito simpleng trabaho. Ang pananatili niya sa Hacienda Silangan ay isa ng misyon. Hindi nakatulog si Luningning ng gabing iyon. Ang imahe ni Sinag na nanginginig sa loob ng ginintuang hawla ay nakatatak sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip na ayaw umalis. Paano nagagawa ng isang babaeng may mukhang anghel ang ganoong klaseng kalupitan? At paanong ang isang ama ay tila walang kamalay-malay sa nangyayari sa ilalim ng sarili niyang bubong? Kinabukasan, pilit nang ngumiti si Ning pagbaba niya para sa almusal. Kailangan niyang magpanggap na walang nakita. Kailangan niyang maging normal para manatili, para malaman ang buong katotohanan, at para makahanap ng paraan upang tulungan ang kambal. Naabutan niya sa komedor ang dalawang bata, tahimik na kumakain. Si Tala ay maayos tingnan, ngunit si Sinag ay maputla. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halatang kulang ito sa tulog at pagod na pagod. Walang imik na isinusubo ng bata ang kanyang pagkain, nakayuko at hindi tumitingin kahit kanino. Maya-maya pa, bumaba sila Candevilla. Ang kanyang presensya ay mabigat. Umupo ito sa kabisera ng mesa, kinuha ang dyaryo, at nagsimulang magbasa na para bang walang ibang tao sa silid. "Good morning, mahal," bati ni amihan. Lumapit ito kay Lakan at hinalikan ito sa pisngi. Inilapag niya ang isang tasa ng kape sa tabi nito. "Kumusta ang tulog mo?" "Okay lang." Maikling sagot ni Lakan, hindi man lang inaalis ang tingin sa dyaryo. Tumingin si amihan sa kambal. "Girls, batiin ninyo ang daddy ninyo." "Good morning, daddy." Halos pabulong na sabi ng kambal, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Isang tango lang ang isinagot ni Lakan. Napatingin si Ning sa eksena. Ito ba ang isang pamilya? Parang mga estranghero silang nagsasalo sa iisang mesa. Ang tanging nagbibigay buhay sa silid ay ang pekeng kasiglahan ni amihan. Para siyang isang direktor na pilit na pinapaarte ang kanyang mga tauhan sa isang dula-dulaan ng masayang pamilya. Pagkatapos ng almusal, isinama ni Ning ang kambal sa hardin. Kailangan niyang subukang kausapin sila. Kailangan niyang makuha ang kanilang tiwala. Habang si Sinag ay tahimik na nakaupo sa isang bench at niyayakap ang isang manika, si Tala naman ay nag-iisa sa isang sulok, gumuguhit sa lupa, gamit ang isang patpat. Dahan-dahang lumapit si Ning kay Tala. Umupo siya sa damuhan, hindi masyadong malapit para hindi ito magulat. "Ang ganda naman ng ginuguhit mo, Tala." Hindi sumagot ang bata. Nagpatuloy lang ito sa pagguhit. "Ano yan? Bahay ba yan?" Malumanay na tanong ni Ning. Tumango si Tala. Ipinakita nito ang kanyang ginuhit. Isang malaking parisukat na may maliliit na bintanang may mga rehas. Sa loob, may isang maliit na stick figure. Hindi ito mukhang bahay. Mukha itong kulungan. Nanlamig ang puso ni Ning. Nakatira ba dyan ang isang prinsesa? Sinubukan niyang pasayahin ang usapan. Umiling si Tala. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng may laman. "Bad girl po," bulong nito. "Kapag bad girl, dyan po nilalagay." Bago pa makasagot si Ning, biglang sumulpot ang isang hardinero. Natakot si Tala. Mabilis na binura ng kanyang paa ang ginuhit sa lupa at nagmamadaling tumakbo palapit sa kanyang kapatid. Naiwan si Ning na nakaupo sa damuhan, nanginginig. Malinaw na, hindi lang iisang beses nangyari ang nakita niya.
Ito ay isang regular na parusa. Determinado, tumayo si Ning. Kung hindi sila magsasalita, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Kailangan niya ng ebidensya. At sa isang mansyon na kasing laki at kasing moderno nito, iisa lang ang nasa isip niya, mga kamera. Nagdahilan siyang maglilinis ng mga bodega sa ibabang palapag. Pinasok niya ang bawat silid, naghahanap. Hanggang sa marating niya ang isang pinto sa ilalim ng hagdanan na walang anumang marka. Nang subukan niyang buksan, nakalak ito. Ngunit may kaunting siwang sa ilalim kung saan may lumalabas na mahinang ugong ng kuryente. Kinabahan siya, ngunit kailangan niyang subukan. Sa kabutihang palad, ang susi para sa mga utility room ay nakasabit sa isang pako malapit sa kusina. Kinuha niya ito at bumalik. Nanginginig ang kamay na ipinasok niya ang susi sa seradura. Bumukas ito. Isang malamig na hangin mula sa aircon ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa isang maliit at madilim na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pader na puno ng mga monitor ng telebisyon. Bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng Hacienda Silangan. Ang sala, ang komedor, ang hardin, ang mga pasilyo, maging ang labas ng silid ng kambal. Napangangasining. Isa itong security room. Isang pugad ng mga matang nagmamasid. Naramdaman niya ang takot at pag-asa ng sabay. Takot, dahil baka nakita siya sa kamera habang sinusubukang buksan ang pinto. Pag-asa, dahil kung may kamera sa lahat ng lugar, siguradong may record ng mga ginagawa ni Amihan. Lumapit siya sa control panel. Nakita niya ang mga pindutan para sa live view at playback. Pinindot niya ang playback. Umaasang makita ang record ng nakaraang gabi. Ngunit isang mensahe ang lumabas sa screen. Access denied, password required. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Siyempre, hindi ito magiging ganoon kadali. Habang nakatitig siya sa mga screen, pinagmamasdan ang bawat kilos ng mga tao sa mansyon. Isang malamig na boses ang biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. May hinahanap ka ba, Ning? Napatalon sa gulat si Ning. Paglingon niya, nakatayo sa may pinto si Amihan. Nakangiti ng matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon. Hindi man lang niya narinig itong pumasok. Ma'am, Titita Amihan, nauutal na sabi ni Ning. Naligaw lang po ako. Akala ko po ito yung bodega ng mga panlinis. Talaga ba? Sabi ni Amihan, dahan-dahang lumapit sa kanya. Tumingin ito sa mga monitor. Nakakatuwa, hindi ba? Walang anumang nakakalampas sa mga matang ito. Bawat kilos, bawat salita, lahat nakikita. Hinawakan ni Amihan ang mouse ng computer. Sa ilang click lang, isa sa mga screen ay nag-zoom in. Nanlaki ang mga mata ni Ning. Ang kamera ay nakatutok sa loob mismo ng kanyang kwarto, kung saan nakapatong sa kama ang kanyang bag at iilang personal na gamit. Siguraduhin mo lang na lahat ng kilos mo dito ay tama. Bulong ni Amihan. Ang boses ay malambing pa rin, ngunit puno ng pagbabanta. Dahil sa pamamahay na ito, Ning, ako ang nakakakita ng lahat. Ang pagbabanta ni Amihan ay tumatak sa isip ni Luningning na parang isang malamig na bakal. Alam niyang pinagmamasdan siya. Bawat kilos niya sa loob ng mansyon ay tila sinusuri ng daan-daang mata na nakakubli sa mga pader. Ang kamera sa loob mismo ng kanyang kwarto ay isang paalala na kahit ang kanyang pribadong espasyo ay hindi kanya, ang takot ay naroon, lumulukob sa kanya. Ngunit kasabay nito, isang matinding determinasyon ang umusbong sa kanyang puso. Hindi siya magpapatinag ng sumunod na mga gabi kapag ang buong bahay ay mahimbing na sa pagkakatulog. Dahan-dahang lumalabas si Ning mula sa kanyang silid. Bumabalik siya sa nakalock na security room gamit ang susi na maingat niyang ibinabalik sa kusina tuwing umaga. Sa harap ng computer, sinusubukan niyang hulaan ang password. Inilagay niya ang pangalan ng yumaong asawa ni Lakan. Access denied.
Sinubukan niya ang kaarawan nito, access denied, ang pangalan ng kambal, tala at sinag, access denied, ang petsa ng kasal nila, ang pangalan ng hasyenda, ang pangalan mismo ni Lacan, lahat ay mali. Bawat pagpindot niya sa keyboard ay may kasamang kaba. Bawat mensahe ng access denied ay isang suntok sa kanyang pag-asa. Napapatingin siya sa live feed ng camera sa pasilyo. Laging natatakot na baka may biglang bumukas na pinto. Pero kailangan niyang subukan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng agahan, tinawag siya ni amihan. "Ning," sabi nito, ang ngiti ay kasing perpekto ng dati. Dahil mukhang maayos naman ang pag-aalaga mo sa mga bata. Gusto kong simulan mo na ring ayusin ang mga lumang gamit sa mansyon. Magsimula ka sa silid-aklatan ng yumaong asawa ni Lacan. Puno na ng alikabok doon. Isang utos na tila simple, ngunit para kay Ning, ito ay isang oportunidad. Tumango siya ng may paggalang. "Masusunod po, Tita Amihan." Ang silid-aklatan ay nasa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Pagbukas ni Ning ng pinto, isang amoy ng lumang papel at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang mga sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Ang mga libro ay nakahanay pa rin sa mga estante. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting tela. Isang lugar na nagyelo sa oras. Dahan-dahan siyang naglinis, bawat galaw ay puno ng respeto sa alaala ng babaeng hindi niya nakilala. Habang pinupunasan niya ang isang mataas na estante ng libro, napansin niya ang isang bagay sa likod ng isang hilera ng mga makakapal na encyclopedia. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Kinabahan siya. Maingat niyang inalis ang mga libro at kinuha ang kahon. Simple lang ito, walang disenyo, ngunit may bigat na kakaiba. Bumalik siya sa kanyang trabaho, ngunit ang kahon ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, nang ang lahat ay abala sa kanilang mga gawain, dinala niya ang kahon sa isang sulok ng silid kung saan hindi siya makikita mula sa pinto. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, may mga ilang litrato, isang masayang Lacan at ang kanyang magandang asawa nung kanilang kasal, mga litrato ng kambal noong mga sanggol pa lamang sila. Mayroon ding isang pares ng maliliit na medyas at isang tuyong bulaklak, mga alaala ng isang masayang nakaraan. At sa ilalim ng lahat ng ito, may isang sobre. Medyo naninilaw na ang papel. Nakasulat sa labas ang pangalan, "Para sa aking mahal na Lacan." Hindi ito selyado. Nagdalawang isip si Ning. Ito ay isang paglabag sa privacy, isang pagpasok sa pinakapribadong sandali ng mag-asawa. Ngunit isang bagay ang nagsasabi sa kanya na ang sagot sa kanyang mga tanong ay maaring nasa loob ng sobreng ito. Nilabas niya ang nakatuping sulat. Ang sulat kamay ay maganda, ngunit sa ilang bahagi ay tila minadali at nanginginig. Sinimulan niyang basahin, "Mahal kong Lacan, kung nababasa mo ito, marahil ay nangyari na ang kinatatakutan ko o marahil ay wala lang akong lakas ng loob na sabihin ito sa iyo ng harapan. Nitong mga nakaraang buwan, may kakaibang bigat sa aking dibdib. Isang takot na hindi ko maintindihan. Alam kong matalik kong kaibigan si Amihan at mahal na mahal ko siya. Ngunit may mga pagkakataon na kapag tinitingnan niya ako, lalo na kapag kasama kita, may nakikita akong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang anino. Isang lamig na tumatagos hanggang sa aking mga buto. Baka guni-guni ko lang ito, mahal. Baka dala lang ng pagbubuntis ko. Ngunit hindi ko maalis sa isip ko. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa kambal. At nasasabik ako, ipinagawa ko na nga pala ang isang espesyal na regalo para sa kanila. Isang duyan na gawa sa kahoy, inukitan ng mga bituin at araw, para sa aking munting tala at sinag. Ang aking duyan ng mga bituin. Sana ay mali ako sa aking mga hinala. Sana ay manatili siyang mabuting kaibigan
at ninang sa ating mga anak. Ngunit pakiusap, Lakan, mag-ingat ka. Huwag mong hahayaang mapalapit si amihan sa ating mga anghel. May kakaibang dilim sa kanyang mga mata. Natigilan si Ning, duyan ng mga bituin. Isang duyan na inukitan ng araw at bituin. Ang ginintuang hawla. Iisa lang sila. Ang isang regalo na puno ng pagmamahal ay ginawang instrumento ng pagpapahirap. Kasabay ng huling salita sa liham, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Mga yabag, papalapit sa pinto ng silidaklatan. Mabilis, nanginginig na ibinalik ni Ning ang sulat sa sobre at isinilid sa kanyang bulsa. Isinara niya ang kahon at itinulak pabalik sa likod ng mga libro. Sakto, bumukas ang pinto. Bumukas ang pinto ng silidaklatan. Halos mapatalon si Luningning. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Ang liham sa kanyang bulsa ay tila nagiinit, isang sikretong nagbabaga. Ate Ning, pinapatawag na po kayo ni Ma'am Amihan para sa tanghalian, sabi ni Lusing, ang isa sa mga kasambahay. Nakahinga ng maluwag si Ning. Isang ngiti ang pilit niyang isinukli. Salamat, Lusing. Susunod na ako. Nang makaalis ang kasambahay, napahawak si Ning sa kanyang dibdib. Ang liham na yon ay nagbago ng lahat. Ang ginintuang hawla ay hindi lang isang instrumento ng kalupitan. Ito ay isang sagisag ng pag-ibig na binaluktot at dinungisan. Ang misyon niya ay hindi na lang para iligtas ang kambal, kundi para na ring ibalik ang dignidad sa alaala ng kanilang ina. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat at matiyaga si Ning. Alam niyang hindi niya makukuha ang tiwala ng mga bata sa pamamagitan ng pamimilit. Kailangan niyang ipakita sa kanila na siya ay isang ligtas na kanlungan. Isang hapon, habang naglalaro sila sa playroom, ang mismong silid kung saan nakatayo ang ginintuang hawla na ngayon ay nakatabing ng puting kumot. Nakaupo lang ang kambal sa isang sulok, walang imik. Umupo si Ning sa sahig, hindi kalayuan sa kanila, at may inilabas mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at lumang ragdoll. Ang damit nito ay kupas na, ang sinulid na buhok ay gusot na, at isa sa mga butones na mata nito ay maluwag na. Ito si Pag-asa, mahinang sabi ni Ning. Kinakausap ang manika. Kalaro ko siya noong bata pa ako. Medyo luma na siya, pero marami siyang alam na sikreto. Walang nagsalita. Ngunit nakita ni Ning ang pag-usyoso sa mga mata ni Sinag. Dahan-dahan, gumapang ito palapit. Ang mga mata ay nakatutok sa manika. Gusto mo siyang hawakan? Alok ni Ning. Nag-atubili si Sinag. Tumingin muna ito sa kanyang kapatid na si Tala, na para bang humihingi ng permiso. Marahang tumango si Tala. Maingat na inilahad ni Sinag ang kanyang kamay at hinawakan ng manika. Maliit ito at malambot. Malayo sa mga mamahalin at matitigas na laruan na nakapalibot sa kanila. Niyakap ni Sinag ang manika na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dahil sa simpleng gestong iyon, isang pader ang tila gumuho. Nang hapong iyon, habang si Sinag ay abala sa pag-aalaga kay Pag-asa, hinila ni Tala ang laylayan ng damit ni Ning. Yaya Ning, bulong nito. May ipapakita po ako sa'yo. Dinala siya ni Tala sa isang maliit na mesa sa sulok. May kinuha itong isang piraso ng papel mula sa ilalim ng carpet. Isa itong drawing. Ang iginuhit ay isang malaking bahay na may mga rehas na ginto. Sa loob, may isang batang babae na umiiyak. At sa labas ng bahay, nakatayo ang isang matangkad na babae na may mahabang buhok at magandang bestida, pero wala itong mukha. Ito po ang Golden Castle, paliwanag ni Tala. At ito po ang Beautiful Witch. Nilalagay niya sa loob ang mga batang hindi sumusunod. Kinilabutan si Ning, ngunit hindi niya ito ipinakita. Tinitigan niya ang drawing at tumango. Naiintindihan ko. Marunong ka na palang gumuhit ng kwento, Tala.
Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng bata. Isang nenang ngiti na puno ng pasasalamat dahil may isang taong nakaintindi sa kanya. Alam na niyo ba? Panimula ni Ning. Umupo siya sa pagitan ng kambal. May alam akong kwento tungkol sa dalawang prinsesa. Ang pangalan nila ay Tala at Sinag. Lumiwanag ang mga mata ng kambal. Nakatira sila sa isang magandang palasyo. Pero malungkot sila dahil ang reyna ay laging abala at may malamig na puso. Isang araw, dumating ang isang yaya diwata. Patuloy ni Ning, tiningnan niya ang dalawa ng may pagmamahal. Hindi niya kayang talunin ng reyna dahil malakas ito. Pero ang ginawa niya, tinuruan niya ang dalawang prinsesa kung paano hanapin ang sarili nilang liwanag. Ang liwanag ni Tala ay kasing kislap ng mga bituin at ang liwanag ni Sinag ay kasing init ng araw. At kapag pinagsama nila ang kanilang liwanag, natutunaw ang anumang dilim at takot sa kanilang paligid. Napatingin sa isa't isa ang kambal at pagkatapos, isang bagay na milagro ang nangyari. Sabay silang ngumiti. Isang tunay, mahiyaing nanggiti na umabot hanggang sa kanilang mga mata. Sinundan ito ng isang mahinang hagikgik mula kay Sinag habang kinikiliti niya ang manikang si Pag-asa. Sa di kalayuan, sa may pinto ng hardin, nakatayo sila Candevilla. Umuwi siya ng maaga mula sa opisina, dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ngunit, natigilan siya nang marinig ang tunog na yon. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng pamamahay na ito. Ang tunog ng hagikgik ng kanyang mga anak. Sumilip siya. Nakita niya ang eksena. Si Ning, nakaupo sa sahig, at ang kanyang dalawang anak, nakangiti at tumatawa. Masaya sa piling ng isang lumang manika. Isang larawan na simple, ngunit puno ng init. Sa isang saglit, gumaan ang pakiramdam ni Lakan. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang pagod na puso. Hindi siya pumasok. Hindi niya sinira ang sandaling iyon. Tahimik lang siyang nagmasid mula sa malayo at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may pag-asa pang maging tahanan muli ang mansyon na ito. Gabi na, matapos ihatid ni Ning ang tulog ng kambal sa kanilang silid, nagkasalubong sila ni Lakan sa pasilyo. Ning, tawag ni Lakan. Ang boses ay mas malumanay kaysa karaniwan. Salamat. Para po saan, sir? Kanina, sabi ni Lakan. Nakita ko kayo sa playroom. Matagal ko nang hindi nakikitang ganon kasaya ang mga anak ko. Nahihiyang ngumiti si Ning. Wala po yun, sir. Mamaya, sa kanilang silid, habang nagbabasa ng libro si Amihan, hindi napigilan ni Lakan na magtanong. Napansin ko lang, Amihan, sabi niya. Parang magaan ang loob ng mga bata kay Ning. Ang bilis nilang napalapit sa kanya. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Amihan mula sa kanyang libro. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mga bata lang yan, mahal. Madaling makuha sa konting bola. Natigilan si Lakan. Ang init na naramdaman niya kaninang hapon ay biglang napalitan ng panlalamig. Ang sagot ni Amihan, ang paraan ng pagkakasabi nito ay kaswal, malamig, at tila minamaliit ang tunay na koneksyon na nakita niya. May kung anong hindi tama sa tono nito. Isang bagay na hindi niya mapangalanan, ngunit sapat na para magtanim ng isang maliit na binhi ng duda sa kanyang isipan. Gabi na. Ang buong hacienda Silangan ay tahimik na. Ngunit sa loob ng malawak na opisina ni Lakan de Villa, isang bagyo ang nagsisimulang mamuo. Nakaupo siya sa kanyang leather na silya. Ang tanging liwanag ay mula sa maliit na lamp sa kanyang mesa na gawa sa mahogany. Sa harap niya, nakalatag ang isang luma at naninilaw na sulat, ang sulat ng kanyang yumaong asawa. Hindi niya alam kung paano ito napunta sa ibabaw ng kanyang mesa. Marahil ay naiwan ng isa sa mga kasambahay habang naglilinis. Ngunit ngayong gabi,
Habang binabasa niya ulit ang mga salitang isinulat ng kamay na matagal nang pumanaw, ang bawat letra ay tila may bagong bigat, isang bagong kahulugan. May kakaibang dilim sa kanyang mga mata. Dati, kapag binabasa niya ang linyang yon, isinasantabi niya ito bilang pag-aalala lamang ng isang nagdadalang taong asawa. Ngunit ngayon, ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng malamig na sagot ni Amihan kaninang gabi. Mga bata lang yan, mahal. Madaling makuha sa konting bola. Napapikit si Lakan. Naalala niya ang eksena kaninang hapon, ang tunog ng tawa ng kanyang mga anak. Isang tunog na parabang musika sa kanyang pagod na kaluluwa. Ang namangiti sa mukha ni Ning habang nakikipaglaro ito sa kanila ay totoo. Ang saya sa mga mata ni Natala at Sinag ay hindi maipagkakaila. Hindi iyon bola. Iyon ay tunay na koneksyon. Bakit iyon ang binaliwala ni Amihan? Bakit tila minamaliit nito ang kaligayahan ng kanyang sariling mga pinalaking anak? Tumayo si Lakan at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng kanyang opisina. Sinubukan niyang isipin ang mga nakaraang taon. Si Amihan ang naging sandalan niya noong mga panahong gumuho ang kanyang mundo. Siya ang pumuno sa pagkukulang, ang nag-ayos ng kanilang nasirang pamilya. Perpekto siya. Laging nakangiti, laging mahinahon, laging alam ang sasabihin. Ngunit ngayon, ang pagiging perpekto na yon ay tila isang maskara. Naalala niya ang mga pagkakataong nakikita niyang bahagyang naninigas, ang mga balikat ng kambal kapag papalapit si Amihan, ang mabilis na pag-iwas nila ng tingin, ang madalas na pananahimik. Lagi niyang iniisip na dala lang yun ng trauma sa pagkawala ng kanilang ina. Pero paano kung hindi? Paano kung ang dilim na nakita ng kanyang asawa ay totoo? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kailangan niyang malaman. Ngunit paano? Hindi niya maaaring basta na lang tanungin si Amihan. Itatanggi lamang nito ang lahat. Kailangan niya ng isang bagay na hindi nagsisinungaling. Isang bagay na konkreto. At pagkatapos, naalala niya ang mga mata. Ang daan-daang mata na ipinakabit niya sa buong mansyon para sa kanilang seguridad. Ang CCTV system, mabilis siyang bumalik sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang high-end na laptop. Bilang may-ari ng sistema, mayroon siyang master access. Ilang sandali lang, ang screen ng kanyang laptop ay nahati sa maraming maliliit na bintana. Ipinapakita ang bawat sulok ng kanyang pamamahay. Ang mga pasilyo ay madilim, ang kusina ay tahimik, lahat ay payapa. Pero hindi ang live feed ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay ang nakaraan. I-click niya ang icon para sa archives. Lumabas ang isang kalendaryo. Anong petsa niya sisimulan? Kailan nagsimula ang lahat ng ito? Hindi niya alam. Kaya't pumili siya ng isang random na petsa. 3 linggo na ang nakalipas. Hinanap niya ang footage mula sa playroom. Nagplay ang video. Mabilis niyang pinatakbo ang oras. Nakita niya ang kambal na naglalaro. Si Amihan na nagbabasa sa isang tabi. Lahat ay mukhang normal. Nagpatuloy siya sa pag-scan, oras-oras. Hanggang sa marating niya ang gabi. 8:00 p.m. Normal pa rin. 8:30 p.m. Nagliligpit na ng mga laruan. 9:00 p.m. Biglang tumalo ng video. Mula sa 8:59 p.m., ang sumunod na timestamp ay 10:01 p.m. Napakunot ang noo ni Lakan, 1 oras. May 1 oras na nawawala. Marahil ay isang system glitch. Pumili siya ng ibang araw. 1 linggo na ang nakalipas. Inulit niya ang proseso. At muli, ganoon din ang nangyari. Mula 8:59 p.m., tumalon ito sa 10:01 p.m. Kinabahan na siya. Sinubukan niya ang gabi bago dumating si Ning. Ganoon pa rin. Araw-araw, gabi-gabi, may 1 oras na sistematikong nawawala sa record ng playroom. Hindi ito glitch. Ito ay sinadya. Mayroong nagbubura ng mga file at iisa lang ang taong may access sa system bukod sa kanya. Si Amihan.
Napahawak si Lakan sa kanyang sentido. Anong nangyayari sa pagitan ng 9:09 at 10:10 ng gabi? Ano ang itinatago ni Amihan na kailangan niyang burahin gabi-gabi? Ang duda sa kanyang isipan ay isa ng naglalagablab na apoy. Hindi na siya makakapayag na manatiling bulag. Kinuha niya ang kanyang telepono, pinili ang isang numero mula sa kanyang mga contact, isang numero na para lamang sa mga emergency. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. "Marco?" sabi ni Lakan. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. "Kailangan ko ng tulong mo. May data akong kailangang i-recover. Deleted files mula sa isang security server." "Walang problema, boss," sagot ng boses sa kabilang linya. "Marco," dagdag ni Lakan, habang nakatingin sa larawan ng kanyang masayang pamilya sa kanyang mesa. Kailangan itong gawin ng walang nakakaalam, walang sinuman. Ang koneksyon sa pagitan ni Luningning at ng kambal ay lumalim sa bawat araw na lumilipas. Ang mga hagikgik ni Natala at Sinag ay nagsimulang maging regular na musika sa mga pasilyo ng Hacienda Silangan. Natuto na silang magkwento, magtanong, at higit sa lahat, magtiwala. Para kay Ning, bawat ngiti ng mga bata ay isang tagumpay, isang sinag ng liwanag laban sa dilim na bumabalot sa pamilyang ito. Ngunit ang liwanag na yon ay may kasamang anino, at ang aninong yon ay si Amihan Montenegro. Nararamdaman ni Ning ang pagbabago sa pakikitungo nito. Ang mga ngiti ni Amihan ay nanatiling matamis, ngunit ang mga mata nito ay mas naging malamig, mas mapagbantay. Kung dati ay pinapabayaan siya nitong makipaglaro sa mga bata, ngayon ay madalas na itong biglang sumusulpot, pinuputol ang kanilang kasiyahan sa isang utos o isang paalala. Ramdam ni Ning na tinitimbang siya, na para bang naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon para sa isang bagay. Ang pagkakataong yon ay dumating isang Biyernes ng hapon. Nawawala. Ang sigaw ni Amihan ay umaling-aungaw mula sa master's bedroom. Puno ito ng pagkataranta, sapat para patakbuhin ang lahat ng kasambahay paakyat ng hagdan. Naabutan nila si Amihan na nagkakalkal sa kanyang jewelry box. Ang mukha ay namumutla. "Ano po ang nawawala, ma'am?" tanong ni Lusing, ang mayordoma. "Ang kwintas ko," humihikbing sabi ni Amihan. "Ang diamond necklace na regalo pa sa akin ni Lakan. Hindi ko mahanap." Nagsimula ang isang magulong paghahanap. Binaligtad ng mga katulong ang buong silid. Tiningnan ang ilalim ng kama, ang likod ng mga aparador, ang bawat sulok ng walk-in closet. Ngunit walang kwintas na lumitaw. Si Ning ay nakatayo lang sa may pinto, kasama ang kambal na napayakap sa kanyang binti, kapwa takot sa sigawan. Isang masamang kutob ang gumapang sa puso ni Ning. May mali sa eksenang ito. Ang pagkataranta ni Amihan ay tila isinadula. "Imposibleng mawala lang yon," sabi ni Amihan. Napaupo ito sa kama at umiyak. "Nandito lang yon kaninang umaga. Sigurado akong may kumuha, may magnanakaw sa pamamahay na ito." Ang salitang magnanakaw ay bumagsak na parang bomba sa gitna ng silid. Nagkatinginan ang mga kasambahay, bawat isa ay may pagdududa sa kanilang mga mata. Tumingin si Amihan sa kanilang lahat, ang mga mata ay puno ng luha. "Ayaw ko sanang gawin to, pero kailangan nating malaman ang katotohanan. Kailangan nating halughugin ang mga kwarto ninyo. Simulan nyo kay..." Huminto ito. Ang mga mata ay dahan-dahang napunta kay Ning. Ang tingin na yon ay puno ng pekengawa at pagdadalawang isip. "Kay Ning," bulong nito. Sapat lang para marinig ng lahat. Dahil bago siya sa lahat, nanigas si Ning sa kanyang kinatatayuan. "Po? Pero wala po akong kinuha." "Alam ko, Hija," malumanay na sabi ni Amihan. Tumayo ito at hinawakan ang kanyang balikat. "Isang proseso lang ito para maklear ang pangalan ng lahat. Huwag kang mag-alala." Sa utos ni Amihan, 2 wakasambahay ang pumasok sa kwarto ni Ning. Ang puso niya ay dumadagundong
Habang pinagmamasdan niya silang buksan ang kanyang maliit na aparador, kalkali ng iilang damit niya. Alam niyang wala silang makikita, ngunit nagkamali siya. Ma'am Amihan, sabi ng isang kasambahay, ang boses ay nanginginig. May hawak itong isang uniforme ni Ning. Mula sa bulsa nito, dahan-dahan itong may dinukot. Isang kwintas na kumikinang na parang mga bituin. Ang diamond necklace. Isang kolektibong gasp ang pumuno sa silid. Lahat ng mga mata ay napunta kay Ning. Mga matang puno ng akusasyon, pagkadismaya, at pagkasuklam. Hindi. Bulong ni Ning, umiling-iling siya. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Isa itong patibong. Patibong? Tumawa si Amihan ng mapait. Ang mga luha ay muling umagos sa kanyang mga pisngi. Ning, paano mo nagawa ato? Matapos kitang pagkatiwalaan? Matapos kang ituring na parang pamilya? Hindi po totoo yan. Sigaw ni Ning. Ang sarili niyang mga luha ay nagsimula ng mamuo. Sakto namang dumating si Lakan, naakit ng komosyon. Nakita niya ang eksena, si Amihan na umiiyak, ang mga kasambahay na nakatingin ng masama, at si Ning, nag-iisa sa gitna, hawak ang kwintas na nagsisilbing ebidensya ng kanyang krimen. Ipinakita ni Lusing ang kwintas kay Lakan. Sir, nakita po sa bulsa ng uniforme ni Ning. Tumingin sila Lakan mula sa kwintas patungo kay Ning. Ang kanyang muka ay isang blangkong pader, hindi mabahag. Ngunit nakita ni Ning ang isang bagay sa kanyang mga mata. Isang bagyo ng kalituhan, duda, at sakit. Hindi siya naniniwala. Alam ni Ning na sa puso nito, hindi ito naniniwala. Ngunit ang ebidensya ay naroon. Hindi maikakaila. Hindi po siya magnanakaw. Isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Si Tala. Kumalas ito sa pagkakayakap sa binti ni Ning at humarap sa lahat. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi po yan kinuha ni Yaya Ning. Segunda ni Sinag, humigpit ang kapit sa kamay ng kapatid. Mahal po namin si Yaya Ning. Sa unang pagkakataon, ang kambal ay nagsalita laban sa isang akusasyon, laban sa takot. Ipinagtanggol nila siya, ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Amihan kay Lakan, ang muka ay puno ng sakit. Lakan, anong gagawin natin? Hindi ako pwedeng mag-alaga ng isang magnanakaw para sa mga anak ko. Ang bigat ng desisyon ay nasa balikat na ni Lakan. Tumingin siya kay Amihan, sa mga kasambahay, sa kanyang mga anak, at sa wakas, kay Ning. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang saglit, nakita ni Ning ang isang mensahe sa mga mata nito. Isang mensahe ng pagsisisi, isang pakiusap na hindi niya maintindihan. Huminga ng malalim si Lakan. Ang boses ay mabigat at walang emosyon nang ito ay magsalita. Ning, kailangan mong umalis. Bukas ng umaga. Gumuho ang mundo ni Ning. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sampal. Habang si Lakan ay nakatingin pa rin sa kanya, ang mga mata ay puno ng komplikadong emosyon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amihan sa likod nito. Isang ngiti ng tagumpay. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Lakan ay mas mabigat kaysa karaniwan. Sa labas ng bintana, ang dilim ay ganap na, ngunit hindi niya ito napapansin. Nakatitig lang siya sa kawalan, ang imahe ng umiiyak na mukha ni Ning at ang matapang na pagtatanggol ng kanyang mga anak ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Kailangan mong umalis bukas ng umaga. Ang mga salitang binitiwan niya kanina ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Ginawa niya ang nararapat gawin ng isang amo na nahulihan ng magnanakaw ang empleyado. Ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang gumawa ng karumaldumal na kasalanan? Bakit ang huling tingin sa kanya ni Ning, isang tingin ng ganap na pagkasira at pagkadismaya, ay tila humihiwa sa kanyang puso? Sa isang sulok ng mansyon, sa maliit na silid nito, marahil ay umiiyak ngayon si Ning habang nag-iimpake.
Nag-iimpake dahil pinalayas niya ito. Pinalayas niya ang kaisa-isang tao na nagbalik ng ngiti sa mga labi ng kanyang mga anak. Isang matinis na ping mula sa kanyang laptop ang bumasag sa katahimikan. Isang email notification. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit nakita niya ang pangalan ng nagpadala, Marco, ang kanyang IT expert. Ang subject, recovered files. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lakan. Ito na. Ang sagot sa mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan. Nanginginig ang kamay na hinawakan niya ang mouse at i-click ang email. Mayroong isang naka-attach na video file, protektado ng password na ipinadala sa isang hiwalay na text message. Inilagay niya ang password, nag-download ang file, at pagkatapos, i-click niya ang play. Ang unang lumabas sa screen ay isang pamilyar na imahe, ang playroom. Ang kalidad ng video ay medyo malabo. Kuha mula sa security camera na nakatago sa isang sulok. Petsa, 3 linggo na ang nakalipas. Oras, 9:15 p.m. Walang tunog. Isang tahimik na pelikula ng katatakutan. Sa video, nakita niya si Amihan, kalmadong nakaupo sa isang silya, nagbabasa. Maya-maya pa, pumasok si Tala sa frame. May dalang isang baso ng tubig. Aksidenteng natabig ng bata ang baso. Natapon ang tubig sa sahig na gawa sa kahoy. Nakita ni Lakan kung paano dahan-dahang isinara ni Amihan ang kanyang libro. Ang nangiti ay nawala sa mukha nito. Tumayo ito. Walang sigaw. Walang galit na makikita sa kanyang mukha. Ngunit ang paraan ng paglapit nito kay Tala ay nagpatindig ng balahibo ni Lakan. Hinila ni Amihan ang braso ng bata. Nakita ni Lakan ang takot sa mukha ni Tala habang kinakaladkad ito patungo sa kumikinang na bagay sa gitna ng silid. Ang ginintuang hawla. Binuksan ni Amihan ang pinto nito at itinulak ang umiiyak na bata sa loob. Pagkatapos, isinara niya ito, ikinabit ang padlock, at bumalik sa kanyang upuan para magbasa na parang walang nangyari. Napahawak si Lakan sa kanyang bibig. Isang malamig na pawis ang tumagaktak sa kanyang noo. Ang kanyang mga anak, ang kanyang maliliit na anghel. Ito ang nangyayari sa kanila gabi-gabi, habang siya ay abala sa trabaho, habang siya ay nagtitiwala sa isang halimaw na nagpapanggap na anghel. Ang mga salita mula sa liham ng kanyang asawa ay biglang bumalik na parang kulog. Isang duyan, nagawa sa kahoy, inukita ng mga bituin at araw. Ang aking duyan ng mga bituin. Duyan. Hindi hawla. Isang duyan. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Bago pumanaw ang kanyang asawa, madalas nitong ikwento ang tungkol sa isang espesyal na regalong pinapagawa nito para sa kambal. Isang bagay na kakaiba at puno ng pagmamahal. Parang nababaliw na tumayo si Lakan. Halos itulak niya ang kanyang mabigat na mesa habang tinutungo ang isang lumang aparador sa sulok ng kanyang opisina. Dito nakatago ang mga personal na gamit ng kanyang asawa, mga album, mga lumang sulat, at mga plano. Mahilig itong mag-drawing at mag-design. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang mga drawer, hinahalungkat ang mga folder na puno ng alikabok, mga design ng hardin, mga sketch ng damit, mga plano para sa renobasyon ng kukusina. Saan na iyon? At sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang magazine, nakita niya ito. Isang malaking folder na may etiketang, "Para sa aking mga anghel." Binuksan niya ito. Sa loob ay isang detalyadong sketch. Isang magandang duyan na gawa sa kahoy, may matataas na poste na inukita ng mga gumagapang na bulaklak. Ang mga rehas nito ay hindi tuwid na mga bakal, kundi mga alon-alon na disenyo. At sa itaas, sa headboard, nakaukit ang isang malaking araw na may mga sinag. At sa paanan naman ay isang crescent moon na napapalibutan ng mga bituin. Sa ibabang sulok ng papel, may isang sulat kamay na nota. "Para sa aking tala at sinag, ang inyong unang palasyo, mahal na mahal kayo ni Mommy." Hawak ang sketch sa isang kamay, muli niyang tiningnan ang screen ng laptop.
Itinigil niya ang video sa isang frame kung saan malinaw na nakikita ang hawla. Pinagtabi niya ang dalawa, ang sketch at ang video, ang araw, ang buwan, ang mga bituin, ang mga alon-alon na rehas. Iisa lang sila. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Lacan ang nabasag. Ang ginintuang hawla na naging bilangguan ng kanyang mga anak ay ang mismong duyan na puno ng pag-ibig na ipinagawa ng kanilang ina. Ang isang sagisag ng sukdulang pagmamahal ay ginawang sandata ng sukdulang kalupitan. Hindi na niya napigilan. Isang sigaw ang kumawala mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng hayop na sugatan. Isang sigaw ng ama na nabigo. Isang sigaw ng isang lalaking nabulag sa kasinungalingan. Sa isang bagsik, hinampas niya ang kanyang kamao sa mesang salamin sa kanyang tabi. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong opisina, kasabay ng kanyang sigaw ng galit at pagsisisi. Tumayo siya, hindi na ininda ang mga bubog o ang dugong tumutulo mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. May isang taong kailangan niyang harapin, ngayon din, mabilis, na parang isang bagyo. Lumabas siya ng kanyang opisina, sinipa pa bukas ang pinto at naglakad ng may mabibigat na hakbang sa madilim na pasilyo, patungo sa silid kung saan natutulog ang demonyong pinahintulutan niyang pumasok sa kanyang buhay. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ng kanyang silid ay parang isang martilyong pumupukpok sa puso ni Luningning. Nakaupo siya sa gilid ng kama, napapalibutan ng kanyang mga damit na nakatiklop na sa ibabaw ng luma niyang bag. Hindi niya magawang umiyak. Ang sakit ay masyadong malalim. Napalitan na ito ng isang manhid at malamig na pakiramdam ng pagkatalo. Bukas, aalis na siya. Iiwan niya sina Tala at Sinag sa kamay ng isang halimaw. Nabigo siya. Bigla, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang sigaw na puno ng galit at sakit. Sinundan ito ng tunog ng nababasag na salamin. Napatayo si Ning. Ang sigaw ay nagmula sa ibaba, malapit sa opisina ni Lacan. Agad siyang kinabahan. Anong nangyayari? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip sa pasilyo. Ilang sandali pa, ang pinto ng opisina ni Lacan ay bumukas ng malakas. Mula roon ay lumabas si Lacan. Ang muka ay hindi maipinta. Ang mga mata ay nag-aapoy. May dugo sa kanyang kamao, ngunit tila hindi niya ito nararamdaman. Naglakad ito ng mabilis. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng layunin. Patungo sa master's bedroom, narinig ni Ning ang malakas na pagbukas ng pinto. Sinundan ito ng isang gulat na sigaw mula kay amihan. Lacan, anong nangyayari? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi mapakali. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Ning. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Huminto siya sa dilim ng pasilyo sa ibaba, sapat na malapit para marinig ang lahat. Huwag mo akong malakan, amihan. Narinig niyang sabi ni Lacan. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Tapusin na natin ang pagpapanggap na ito. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Narinig ni Ning ang tunog ng pagbagsak ng isang laptop sa isang mesa. Ipaliwanag mo to, utos ni Lacan. Ipaliwanag mo sa akin ang video na to. Natahimik si amihan. Sa pwesto ni Ning, hindi niya makita kung ano ang nasa screen, ngunit naririnig niya ang boses ng takot sa sagot ni amihan. Sa saan mo nakuha yan? Burado na yan. Akala mo, sagot ni Lacan. Akala mo lahat ng ginagawa mo sa mga anak ko, lahat ng pagpapahirap mo sa kanila ay mananatiling sikreto? Habang ako, na parang isang tanga, ay nagtitiwala sa'yo? Ginawa ko lang yon para disiplinahin sila. Lacan, masyado silang matitigas ang ulo. Disiplina. Umalingaw-ngaw ang boses ni Lacan, puno ng hindi makapaniwalang galit.
Tinatawag mong disiplina ang pagkulong sa kanila sa loob ng duyan na ipinagawa ng sarili nilang ina? Muling natahimik si amihan. Narinig ni Ning ang sarili niyang paghahabol sa hininga. Alam na niya. Alam na ni Lakan ang lahat. Bigla, isang tawa ang pumuno sa silid. Ngunit hindi ito isang masayang tawa. Ito ay isang tawa na baliw, walang pag-asa, at puno ng pait. Tawa ni amihan. So nalaman mo na rin pala, sabi ni amihan. Ang boses ay nagbago na. Wala na ang lambing, wala na ang pagkukunwari. Ang natira ay purong lason. Ano ngayon, Lakan? Itatakwil mo ako? Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo? Sinalo kita. Noong panahong miserable ka. Inalagaan ko ang mga anak ng babaeng yon na kahit kailan ay hindi ka naman talaga minahal. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng asawa ko. Sigaw ni Lakan. Bakit? Dahil totoo? Lalong tumaas ang boses ni amihan, naging isang nakakabinging sigaw. Oo, ako nga. Ako ang gumawa ng lahat. Ako ang nagkulong sa kanila dahil sa tuwing tinitingnan ko sila, ang pagmumukha niya ang nakikita ko, ang pagmumukha ng babaeng umagaw sa'yo sa akin. Nagulat si Ning sa pag-amin. Ngunit ang sumunod na sinabi ni amihan ang nagpayanig sa kanyang buong mundo. At alam mo ba kung ano pa? Ang aksidente? Hindi iyon aksidente. Tumawa ulit si amihan ng mas malakas. Ako ang pumutol sa preno ng sasakyan niya. Ako ang nagsiguradong hindi na siya babalik sa'yo. At ang tatay mo. Biglang bumaling ang atensyon ni amihan na para bang alam nitong nakikinig si Ning. Ang tatay mo, Ning. Ang lasenggong yon na nagmamaneho ng kabilang sasakyan. Siya ang perfect na sisihin. Isang mahirap na walang kalaban-laban. Napakadaling palabasin na siya ang may kasalanan. Sa sandaling iyon, lumabas si Ning mula sa dilim. Hindi na niya kaya ang lahat ng piraso ng kanyang nakaraan. Ang pagkasira ng kanyang pamilya, ang pagkamatay ng kanyang ama sa depresyon, ang kahihiyang dinanas nila. Lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang babaeng nasa harap niya ang sumira sa lahat. Nakatayo siya sa bukana ng pinto. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata at ang mga mata ni Lakan ay nagtagpo. Parehong puno ng sakit at pagkaunawa. Nang makita ni amihan si Ning at ang kambal na nagising sa sigawan at ngayon ay nakatayo sa likod nito, isang desperadong kislap ang lumitaw sa mga mata nito. Para siyang isang hayop na nasukol. Mabilis pa sa isang kisap mata, dumampot ito ng isang bagay mula sa side table. Isang maliit at matulis na kutsilyo para sa pagbabalat ng prutas. Itinutok niya ito hindi kay Lakan, kundi sa direksyon ng kambal na ngayon ay nanginginig sa likod ni Ning. Kung hindi sila mapapa sa akin, sigaw ni amihan, ang muka ay nababalot ng kabaliwan, ang buhok ay gusot-gusot. Walang magmamay-ari sa kanila. Sa isang iglap, ang oras ay tila bumagal para kay Lakan. Ang buong mundo niya ay lumiit at nagkasya sa eksenang nasa harap niya. Si amihan, na may kabaliwan sa mga mata, hawak ang isang kumikinang na patalim, at sa kabilang dulo, ang 3 taong pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang 2 anak na nanginginig sa takot, at si Ning, na kahit halatang takot na takot din, ay nakatayo na, parang isang pader sa pagitan ng mga bata at ng panganib. Ang galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib kanina ay biglang napalitan ng isang matinding, nagyayelong takot. Isang maling galaw, isang maling salita, at ang lahat ay maaaring magwakas. Huwag kang lalapit, Lakan, sigaw ni amihan. Iwinasiwas nito ang kutsilyo sa hangin. Subukan mong lumapit at mananagot sila. Nanatiling hindi gumagalaw si Lakan, itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na hindi siya banta. Sige amihan, kalma lang. Ibaba mo ang kutsilyo. Mag-usap tayo. Ang boses niya ay pilit na pinapakalma, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa patalim.
Kinakalkula ang bawat milimetro ng distansya, ngunit hindi si Lakan ang sumagot. Si Ning. Hindi mo sila sasaktan, amihan, sabi ni Ning. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng isang tapang na hindi inaasahan ni Lakan. Tapos na ang laro mo. Lumingon si amihan kay Ning. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Isa kang ahas na pumasok sa pamamahay ko. Hindi ito ang pamamahay mo, matatag na sagot ni Ning habang marahang inuurong ang mga bata palayo. At hindi mo na sila kailanman masasaktan pa. Ang simpleng pagtangging iyon, ang tahimik na katapangang iyon, iyon ang kailangan ni Lakan. Sa sandaling ibinaling ni amihan ang buong atensyon nito kay Ning, sa isang split second na pagkakataon na ang patalim ay bahagyang lumayo sa direksyon ng mga bata, kumilos si Lakan. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang katawan ay gumalaw na lamang base sa purong instingto ng isang ama na pinoprotektahan ang kanyang mga anak. Sa isang malakas na sigaw, sumugod siya. Ang gulat sa mukha ni amihan ay hindi maipinta. Bago pa ito makakilos, nabunggo na siya ni Lakan ng buong lakas. Tumalsik silang dalawa sa sahig. Umulan ng mga gamit mula sa isang mesang natamaan nila. Ang kutsilyo ay lumipad mula sa kamay ni amihan at tumama sa pader bago bumagsak sa ilalim ng isang sofa. Sumigaw si amihan, hindi na ng pagbabanta, kundi ng purong galit. Nagpumiglas ito na parang isang mabangis na hayop, kinakalmot at sinusuntok si Lakan. Ngunit si Lakan, na pinalakas ng adrenaline at ng desperasyon, ay hindi bumitaw. Ginamit niya ang kanyang buong bigat para ipitin ito sa sahig. Hinawakan ng mahigpit ang dalawang kamay nito sa ibabaw ng ulo nito. Tapos ka na, amihan! Sigaw ni Lakan. Ang mukha ay ilang pulgada lang ang layo mula sa mukha nitong puno ng puot. Tapos ka na! At sa gitna ng kanilang pagpupumiglas, isang tunog ang nagsimulang marinig mula sa labas. Isang sirena. Papalapit, papalakas. Sa mabilis na pagtawag na ginawa niya kay Marco kanina, hindi lang pag-recover ng files ang hiningi niya. Humingi rin siya ng isang pabor. Kung hindi ako tumawag pabalik sa loob ng 10 minuto, tumawag ka ng pulis. Nang marinig ni amihan ang sirena, ang lahat ng lakas nito ay tila biglang nawala. Ang pagpupumiglas ay napalitan ng isang pagtangis ng pagkatalo. Napahiga na lang ito sa sahig, humihingal, talunan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Ang eksena ay mabilis na naganap. Ang pagtatanong, ang pagpulot sa ebidensya, ang kutsilyo at ang formal na pag-aresto. Habang pinupusasan si amihan, ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Lakan. Nakatingin ito kay Ning, na ngayon ay nakaluhod at yakap-yakap ang umiiyak na kambal. Ang tingin na yon ay hindi nagpapakita ng pagsisisi. Puno ito ng sukdulang pagkamuhi, isang huling pangako ng paghihiganti na hindi na matutupad. Nang mailabas na si amihan mula sa silid, at ang tanging natira na lang ay ang mga pulis na kumukuha ng pahayag at ang basag na katahimikan, doon pa lang naramdaman ni Lakan ang pagod. Ang lakas na dala ng galit at takot ay biglang nawala. Iniwan siyang nanginginig. Ang kanyang paningin ay lumabo. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa mga pulis at tumingin sa kabilang sulok ng sala. Nakita niya ang kanyang pamilya, ang kanyang tunay na pamilya. Si Tala at Sinag, ligtas sa yakap ni Ning. Naglakad siya palapit. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Hindi na niya napigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Galing ito sa ginhawa, galing sa pagsisisi, galing sa pasasalamat. Napaluhod siya sa harap nilang tatlo. Ang kanyang malaking katawan ay gumuho sa sahig, naging kapantay ng kanyang mga anak. Inilahad niya ang kanyang mga braso at niyakap silang tatlo ng sabay-sabay. Ang kanyang 2 nanginginig na anak at ang babaeng naging kanilang anghel na tagapagligtas.
Sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang mga hibi at ng init ng kanilang yakap, ibinulong ni Lakan ang mga salitang matagal nang dapat niyang sinabi. Ang mga salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang wasak, ngunit nag-uumpisang maghilom na puso. Patawarin mo ako, Ning, sa lahat. Lumipas ang ilang linggo. Ang Hacienda Silangan ay unti-unting nagbago. Ang mabigat at malamig na katahimikan na dating bumabalot dito ay napalitan ng isang bagay na mas magaan. Ang tunog ng mga yabag ng mga batang malayang tumatakbo, ang mahinang musika mula sa radyo sa kusina, at kung minsan, ang tunog ng tawa. Ngunit ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. May mga gabi pa ring nagigising si Sinag dahil sa masamang panaginip, sumisigaw at hinahanap ang witch. May mga pagkakataon pa ring natutulala si Tala. Ang mga mata ay blanko, tila bumabalik sa isang madilim na alaala. Sa mga sandaling iyon, si Ning ay laging naroon. Niyayakap niya sila, kinakantahan, at ipinapaalala sa kanila na ligtas na sila, na ang dilim ay wala na. Si Lakan ay nagbago rin. Ang dating malayong ama na laging nakakubli sa likod ng dyaryo o ng pinto ng kanyang opisina ay wala na. Ibinuhos niya ang kanyang buong oras at atensyon sa kanyang mga anak. Siya na mismo ang naghahatid at sumusundo sa kanila sa eskwelahan. Tinuturuan niya silang magbisikleta sa hardin. Binabasahan niya sila ng kwento bago matulog. Bawat sandali ay isang pagsubok na bumawi sa mga taon ng kanyang pagkabulag. Isang umaga, nakita ni Ning si Lakan na nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang yumaong asawa sa maliit na memorial garden sa likod ng mansyon. Kasama niya sina Tala at Sinag. Hindi tulad dati na ang pagdalaw doon ay laging puno ng lungkot. Ngayon, merong katahimikan at kapayapaan sa eksena. Inilapag ng kambal ang mga bulaklak na pinitas nila mula sa hardin. "Hi, Mommy," mahinang sabi ni Tala sa lapida. "Okay na po kami. Hindi na po kami takot. May bago na po kaming Yaya Diwata," dagdag ni Sinag. "Pero Mommy pa rin po namin kayo." Mula sa kinatatayuan niya sa bintana ng kusina, naramdaman ni Ning ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya lumapit. Iyon ay isang sagradong sandali para sa kanilang pamilya. Isang sandali ng pagpapaalam sa sakit ng nakaraan para harapin ang hinaharap. Kinabukasan, isang malaking balita ang bumulaga sa telebisyon. Nagpatawag ng press conference si Lakan de Villa. Sa harap ng maraming kamera, sa tabi ng kanyang abogado, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Nais kong gamitin ang pagkakataong ito. Simula ni Lakan, ang boses ay matatag, upang humingi ng formal at pampublikong paumanhin sa pamilya Lazaro. Natigilan si Ning habang pinapanood ang TV. Maraming taon na ang nakalipas, patuloy ni Lakan, dahil sa isang krimen na kagagawa ni Miss Amihan Montenegro. Ang pangalan ng yumaong si Mr. Gregorio Lazaro ay nadungisan. Ngayon, sa tulong ng mga bagong ebidensya, napatunayan na siya ay inosente at isa ring biktima. Ang kanyang pangalan ay nilinis na ng batas, ngunit alam kong hindi sapat iyon. Sa pamilya Lazaro, lalo na sa kanyang anak na si Luningning, taos puso akong humihingi ng tawad. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Ning ang paggaan ng isang mabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Ang katarungan para sa kanyang ama, sa wakas, ay nakamit na. Isang hapon, habang abala ang mga bata sa pagguhit sa sala, nakita ni Ning si Lakan na tahimik na nakaupo sa veranda, nakatingin sa papalubog na araw. Nagdala siya ng 2 tasa ng kape at umupo sa tabi nito. "Salamat, Lakan," sabi ni Ning. "Para sa ginawa mo kanina, para sa tatay ko." Tumingin si Lakan sa kanya. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Iyon ang pinakamaliit na magagawa ko, Ning. Kulang pa iyon sa lahat ng pinsalang idinulot ng kapabayaan ko sa'yo at sa pamilya mo.
Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila. Ngunit hindi ito isang awkward na katahimikan. Puno ito ng mga hindi masabing salita, ng pasasalamat, ng pagsisisi, ng pag-unawa. "Paano ka?" tanong ni Lakan. "Pagkatapos ng lahat ng ito, ano nang plano mo?" Ito ang tanong na kinatatakutan ni Ning. Ngayong malinis na ang pangalan ng kanyang pamilya, wala na siyang dahilan para manatili. Ngunit ang isiping iwan si Natala at Sinag ay parang pagtanggal sa isang bahagi ng kanyang puso. Bago pa siya makasagot, isang maliit na figura ang tumakbo papalapit sa kanya. Si Sinag may hawak na isang buke ng gumamelang pinitas nito sa hardin. "Para sa iyo po," sabi ng bata. Iniabot ang mga bulaklak. Kasunod nito, si Tala. May hawak na isang drawing. Ipinakita niya ito kay Ning. Nakaguhit ang 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw. Isang matangkad na lalaki, isang babae, at 2 maliliit na bata. Sa itaas nito, nakasulat sa paunti-unting letra, "Ang pamilya ko." Napatingin si Ning sa drawing. Napatingin siya sa mga batang nakangiti sa kanya. "Mami Ning," mahinang sabi ni Tala, na para bang sinusubukan ang salita sa kanyang dila. "Pwede po bang Mami Ning na lang?" Sa sandaling iyon, lahat ng pag-aalinlangan sa puso ni Ning ay naglaho. Yumuko siya at niyakap ang 2 bata ng mahigpit. "Oo naman anak, pwedeng-pwede." Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niyang nakatitig sa kanya si Lakan. Ang mga mata ay puno ng emosyon. Dahan-dahan, iniabot nito ang kamay at hinawakan ang kamay niya na nakapatong sa balikat ni Tala. Ang kanyang palad ay magaspang ngunit mainit. "Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, Ning." Pag-amin ni Lakan, ang boses ay halos pabulong. "Maraming nasira, maraming kailangang ayusin, pero sana payagan mo akong magsimula ulit kasama ka." 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon na halos sumira sa kanilang lahat. Ngayon, sa isang maaraw na linggo ng umaga, ang hangin sa Hacienda Silangan ay hindi na nagdadala ng lamig ng takot, kundi ng amoy ng bagong lutong pandesal at sinangag. Mula sa kusina, tanaw ni Luningning ang eksena sa hardin. Si Lakan, na nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts, ay tumatawa habang tinutulak sa duyan si Sinag. Si Tala naman ay abala sa pagdidilig ng mga bagong tanim na rosas sa tulong ng kanilang hardinero. Ang tunog ng kanilang tawanan ay ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Hindi na siya si Yaya Ning. Hindi na rin siya ang babaeng puno ng takot na unang tumapak sa hasyendang ito. Ngayon, siya si Mami Ning. Siya si Luningning de Villa. Ang asawa ni Lakan, ang ina ng kambal. Natagpuan niya ang kanyang tahanan sa lugar na hindi niya inaasahan, sa mga pusong minsan na niyang inakalang basag na. Ang lalim yata ng iniisip ng mahal ko. Isang mainit na tinig ang bumulong sa kanyang likuran. Sinundan ng isang pares ng mga braso na yumakap sa kanyang baywang. Napangiti si Ning at sumandal sa dibdib ni Lakan. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis nagbago ang lahat." "Nagbago dahil sa'yo," sabi ni Lakan. Hinalikan siya sa sentido. "Ikaw ang nagdala ng liwanag pabalik sa madilim na bahay na ito, Ning. Ikaw ang aming Luningning." Habang yakap niya si Ning mula sa likod, pinagmasdan ni Lakan ang kanyang mga anak. Ang saya sa kanilang mga mukha, ang kawalan ng takot sa kanilang mga mata. Ito ang mga bagay na inakala niyang hindi na niya muling makikita. Ang nakaraan ay laging mananatiling bahagi ng kanilang buhay. Ang mga peklat ay naroon. Ngunit natutunan nilang hindi kailangang maging bilanggo ng mga peklat na yon. Ang mga ito ay paalala, hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Paalala na kahit ang pinakamatinding bagyo ay kayang lagpasan. Naalala niya ang isang pag-uusap nila ni Ning ilang buwan na ang nakalipas habang nakaupo sila sa veranda, katulad ng dati. "Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako sa lahat ng ito, Ning," pag-amin niya.
Hinayaan kong masaktan ang mga anak ko. Nabigo ako bilang ama. Hinawakan ni Ning ang kanyang kamay. Lahat tayo nagkakamali, Lakan. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon. At bumangon ka. Ipinaglaban mo sila. Ipinaglaban mo kami. Ang mga salitang yun ang nagbigay sa kanya ng lakas para magpatawad, hindi lang si Amihan, kundi ang sarili niya. Tara na sa labas. Aya ni Ning, kumalas sa yakap. May proyekto pa tayong kailangang tapusin. Sabay silang lumabas patungo sa isang sulok ng hardin, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Doon, nakatayo ang isang pamilyar na bagay. Ngunit ngayon, ay mayroon ng bagong anyo. Ang ginintuang hawla. O mas tamang sabihin, ang dating ginintuang hawla. Ngayon, ito na ay isang duyan. Tinanggal nila ang pinto at ang bubong nito. Nilinis at nirestore ni Lakan ang kahoy. Pinalabas ang natural na ganda nito. Ang mga gintong pintura na naging sagisag ng kasinungalingan ay kinaskas at pinalitan ng varnish na nagpapakita ng tunay na kulay ng nara. Ngayon, ito na ang duyan ng mga bituin na pinangarap ng unang ina ng kambal. Ready na ba kayo? Tanong ni Lakan sa mga anak. Ready na po? Sabay na sagot ng kambal. Hawak ang maliliit na paintbrush. Sinimulan ni Natala at Sinag na magpinta sa kanilang duyan. Hindi na sila gumuhit ng mga rehas o ng mga umiiyak na bata. Sa halip, pinuno nila ito ng mga masasayang bulaklak, mga makukulay na paru-paro, at mga ngumingiting araw. Si Tala ay nagpinta ng maliliit na bituin sa paligid ng headboard, habang si Sinag naman ay nagpinta ng mga alon sa paanan. Si Lakan at Ning ay umupo sa damuhan, pinapanood ang kanilang mga anak na binabago ang isang simbolo ng kanilang madilim na nakaraan para maging isang obra ng pag-asa. Ang ganda, bulong ni Ning. Katulad mo, sagot ni Lakan. Hinawakan ng kanyang kamay. Nang matapos ang mga bata, tumayo sila at buong pagmamalaking ipinakita ang kanilang gawa. Ang dating hawla ay isa ng makulay at masayang duyan, puno ng buhay. Umupo si Lakan sa loob nito at isinakay sa kanyang kandungan ang dalawang anak. Si Ning naman ay umupo sa gilid, nakaakbay sa kanila. Ang bigat nilang apat ay marahang nagpaugoy sa duyan. Habang papalubog ang araw at ang langit ay nagkukulay kahel, magkakasama silang apat, nakaupo sa loob ng isang bagay na minsan ay naging sanhi ng kanilang mga luha. Ngunit ngayon ay naging pundasyon ng kanilang bagong simula. Ang Hacienda Silangan ay hindi na lang isang pangalan ng lugar. Ito na ang kanilang tahanan. Isang tahanan na binuo hindi mula sa pagiging perpekto, kundi mula sa mga basag na piraso na buong pagmamahal na pinagdikit-dikit muli. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pusong piniling magmahal at maghilom ng sama-sama. At dito nagtatapos ang kwento ng Hacienda Silangan. Isang kwento na nagsimula sa dilim, sa likod ng mga nakasarang pinto, at sa loob ng isang ginintuang hawla. Ngunit tulad ng laging sinasabi, ang pinakamadilim na gabi ay nagluluwal ng pinakamaliwanag na umaga. Nasaksihan natin ang paglalakbay ni Luningning mula sa isang babaeng simple at puno ng takot, napasan-pasan ang bigat ng isang maling paratang sa kanyang pamilya, namukadkad siya at naging isang ilaw ng katapangan. Hindi niya hinayaan ang sarili niyang mga sugat na maging hadlang para ipaglaban ang mga batang nangangailangan ng tagapagtanggol. Ang kanyang pangalan, Luningning, ay hindi lang pala isang pangalan. Ito ay isang propesiya. Ipinakita niya sa atin na ang tunay na pagiging ina ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa tibay ng puso at sa lalim ng pagsasakripisyo. Nakita rin natin ang pagbabago ni Lakan. Isang amang nabulag ng sarili niyang kalungkutan, isang lalaking nagtiwala sa isang magandang maskara habang ang kanyang tunay na yaman, ang kanyang mga anak, ay unti-unting nalalayo sa kanya. Ang kanyang paglalakbay ay isang masakit na paalala na minsan ang pinakamatinding panganib ay hindi nagmumula sa labas,
kundi sa mga kasinungalingang pinipili nating paniwalaan. Ngunit sa huli, nang mamulat siya sa katotohanan, hindi siya nag-atubiling harapin ito. Pinili niyang bumangon mula sa pagkakamali at buuin muli ang kanyang nasirang pamilya, piraso bawat piraso. At siyempre, sinatala at sinag, ang ating munting bituin at sinag ng araw. Sila ang nagturo sa atin na kahit ang pinakamaliit na tinig ay may kapangyarihang maglantad ng katotohanan at kahit ang pinakabasag na puso ay kayang matutong magmahal at magtiwala muli. Ang kanilang paghilom ay isang testamento sa kapangyarihan ng tunay na pag-aaruga at pagmamahal. Ang kwento ni Naning, Lakan, Tala at Sinag ay nag-iiwan sa atin ng isang mahalagang aral na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at kilig. Ito ay tungkol din sa katapangan, katapangang harapin ang masakit na katotohanan, katapangang magpatawad sa sarili at sa iba, at higit sa lahat, katapangang magsimula muli. Ipinapakita nito na ang tunay na pamilya ay hindi isang perpektong larawan. Ito ay isang hardin na kailangang alagaan, diligan, at bunutan ng mga damo ng kasinungalingan at pagdududa. Minsan, kailangan nating sirain ang mga ginintuang hawla na tayo mismo ang gumawa para lang mapalaya ang mga pusong tunay na mahalaga sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwentong ito. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang paglalakbay ng ating mga bida. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong pumupukaw sa puso't isipan. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakantumatak sa inyo? At anong uri ng kwento naman ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lang po ninyo sa ibaba. Gusto naming mabasa ang bawat isa sa inyong mga komento. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula sa puso ng aming team, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento, pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!